Welcome to Donmar TV News Channel. Sa Pilipinas, ipinagdasal ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga mamamayan na magkaroon daw ng masayang Kapaskuhan sa kanyang Christmas message. Hangad nito na magkaroon ang bawat Pilipino ng makabuluhang Kapaskuhan. Hinikayat din ito ang lahat na ibahagi kung anuman ang kanilang pag-aari at para sa kapwa-tao. Nais nito ang matibay na paniniwala ng bawat isa, lalo na ngayong nanalasa ang Bagyong Odette. Narito ang tinig ni Pangulong Rodrigo Duterte. I wish all the Filipino Christians around the world a blessed and meaningful Christmas. May the light that this season brings fill us with hope and courage as we continue to recover from the COVID-19 pandemic. I hope and pray the Yuletide celebration will inspire us to realize our dreams and aspirations for our beloved country, the Philippines. We have been blessed much by the birth of Christ. Let us share this blessing with others. Maligayang Pasko sa ating lahat. Magmula sa pagkabata ay ipinamulat na sa atin ng simbahang Katoliko na bawal maghusga ng kapwa. Pero bakit kayong mga pare, ginagamit ninyo ang inyong pulpito sa sermon na ang hindi bumoto kay Leni Lorbedo ay kakampi ng demonyo? Bakit kayo ganyan? Ibig nyo sabihin, demonyo yung mga tao na kumakampi kay Bongbong Marcos o buboto kay Bongbong Marcos. Bakit kayo ganyan magsalita? Hindi kayo dapat ganyan. Yan ay hindi magandang asal ng mga sugo ng Diyos na kayong mga kaparian. Magbago na kayo. Dahil kapag hindi kayo nagbago, ay baka kukonti na lamang ang sisimba sa Katoliko. Sapagkat nakikita nila na ginagamit ninyo ang inyong posisyon na pare sa paglalait at paghuhusga ng tao na hindi tama. Bakit hindi nyo pabayaan ang ating mga kababayan na magdesisyon kung sino ang gusto nila na iboto sa pagka-presidente? Hindi yung kayo ay gumagawa ng mga usapin na mga walang katuturan. Mga pari kayo pero hindi ninyo ginagamit ng tama at wasto ang inyong posisyon bilang pare. Yung mga partido at mga kaalyado ni Leni Lorbedo, bakit hindi ninyo tinuligsa yung kanilang kagagawan dyan sa Dingvaxia na daan-daan na ang namatay? At yung SAP 44 na kung saan ang ating mga sundalong 44 na SAP soldiers ay namatay dahil sa kapabayaan ni Noynoy. Yung mga ninakaw na DAP na bilyon-bilyon, bakit hindi ninyo tinutuligsayan? Yung Yolanda, yung funds ng Yolanda na hindi malaman kung saan napunta, bakit hindi ninyo kayang tulugsain yan? At yung mga pinapatay ng mga sundalo ng mga komunista, bakit hindi ninyo tinutuligsayan? Nasaan? Nasaan ang logic ninyo, ang sense of responsibility ninyo? Yung inyong mga utak na mga pari kayo, saan na napunta? Mabuti pa, yung ibang relihiyon, yung ibang simbahan, hindi sila nanghuhusga. Hindi kagaya sa inyo ng mga Katolikong pare na kung saan sa inyo nang galing ang salita na bawal maghusga ng kapwa. Pero kayo ang unang-unang lumalabag. Kayo na mga pari kayo. Saan na napunta ang inyong pagkapari, ang inyong pagkakristyano? Kaya nga Sir Glenn, para nakakawalang gana na magsimba. Oh? Sa panahon ngayon, lalo na kung ganyan ang mga pare. At isa pa, ang alam ko, ang pare tumutulong sa mga kabus na tao. Pero nakita ko, hindi Sir Glenn, kasi naranasan ko na isang beses wala ako masaing ng mga panahon na yon at nagkataon na pagkadami namin sa isang bahay noong panahon na yon. Tapos humingi ako mismo ng masaing sa simbahan, pero ang yayabang na mga nasa office ng simbahan. Pero may nanghingi, iba nakita ko pagdaan sa amin, may mga dalang bigas. Oh, sabi ng isa dito, totoo po yun Sir Glenn, yung mga paring Katoliko, ang pinakamalaking taga-subaybay kung paano nila batikusin ang mga politiko na hindi nila kakampi. At ang mga kakampi nila ay kanilang pinupuri at sinasali sa humili o sermon nila. Ganun ba yun, Father? Ito, kwento ito ng mga tao. Ang pari, Sir, dapat magwalis ang maayong balita. Kung isalin man nila ang politics, dapat dili sila mag-one-sided. Sayang lang ang kung mag-ending sila. Hambal nila, maayong balita. Lakat ka mo, kag isang yaw ang maayong balita. Di ba mauna ilang ihambal kung mag-indi ga sila sa ilang mesa? O di ba? Mag-ending kayo. Lakat ka mo sa paghidait. Tapos na ang santos nga misa. Pero nang ginaubran nyo. I wonder kung paano siya mag-preach kung ang puso niya ay hindi maayos. Sa Bible teaching, dapat malinis ang puso para ang pamumutawi sa iyo ay ang Word of God. OMG, I cannot take it. I cannot take him. How pity.
Oh, tingnan mo. Yan ang comment ng mga tao. Mr. Gascon. Ganun ba yun? Hindi kayo pagsabihan ng mga tao dito. Oh. Kaya si Ate Angel, mayroon din karanasan sa simbahan. I don't know. But for the information of everybody, Mr. Gascon, I am not against you as a person. Pero, kung halimbawa, maliwanagan ka lang, makaunawa ka lang, hindi lang pride ang pairalin mo. Diyos ko. Ako nga wala akong pakialam kung sino yung kakandidato na suportaran mo eh. Ano bang karapatan namin i-question dyan? Kaya yun dapat ang ituro namin din sa iyo. Wala kang karapatan magsabi ng ganun. Dapat hindi ka kataliwas. Kung kakampi ninyo sa politika, isali ninyo sa homily. Pag hindi ninyo ikasasali sa homily, anong klase kayo? Kayo lang ba ang anak ng Diyos? So nung tinawag ka ng Diyos, kasi sinabi mo tinawag ka ng Diyos noong 1990, anong narinig mo? Tinuruan ka ba ng Panginoon? Upang supalpalin, i-philosophize, sampalin ng katalinuhan mo yung mga tao against sa inyong prinsipyo? Ganon ba yun? Ganon na ba ngayon kalalim ang pagtuturo ninyo bilang saserdote, bilang pari, bilang apostoles, bilang taga-akay ng mga mananampalatayang Kristiyano under the name of Jesus Christ? Kasi ang tawag sa mga Kristiyano is the one who believe Jesus Christ. Kaya nga, dandyan ang galing yung Christian. Kaya ginawa ninyo ang relihiyon na Christianity. Nakakita ka ba ng mga iba dyan ng mga leaders ng simbahan na hindi sa Roman Catholic na ginagawa ang mga ginagawa ninyo? After they endorse their candidates, hindi nila sinisiraan yung mga hindi nila in-endorse? Ang dami kong kilala ng mga religious organizations. Mag-i-endorse sila ng kandidato nila, presidente, vice president, senator. Yung hindi ba nila in-endorso, pinapahiya ba nila sa tao? Nag-advisory ba sila na kapag hindi nila iboto? Ay nako. So yun, ganun yun, no? Kaya kayo naman dyan, nasa page ni Mr. Gascon, kung talagang nag-adhere kayo sa principles of morality at respeto, hindi kayo magko-comment ng mga ganyan. Parang ito namang pare na into-into, yung parang ano ba, hala sige, anuhin mo, hala sige, sagutin mo. Parang ganun eh. Imagine mayroon akong followers dito na ipinapanalangin ka, Father or Mr. Gascon, kasi baka nakalimutan mo daw yung 3 vow of chastity, yun, yung 3 vows, no, sa kanilang religious priest. Una, obedience, chastity, poverty. Sa obedience pa lang, wala nang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos lang ang dapat nilang gawin, hindi sa politician, makikibakbakan. Really? Hindi nyo ba alam na sana wag nyong kanlungin ang mga politiko? Kasi nagiging one-sided kayo eh. Para sabihin na kayo ang talagang dahilan, upang nasa ganun magtagumpay ka mo or magtagumpay kayo sa larangan ng demokrasya. Diyos ko Lord. I can't imagine. Hunyango ka daw, Father eh, sabi ng isa sa mga followers. Actually, hindi ko to dinidelete yung mga live ko. Kung ano man yung mga masasakit na mga salita na namumutawi sa mga tao, dapat nyo tanggapin yun. Alagad kayo ng simbahan eh. Di ba, alagad kayo ng Diyos? O ngayon, ipakita ninyo kung gaano kayo katatag na kapag halimbawa mayroong mga ganitong klaseng komentaryo against sa mga pagkatao ninyo, against sa mga ginagawa ninyo, edi dito nyo ipakita kung gaano kakatibay ang inyong pananampalataya sa Panginoon. At tuparin po ninyo yung kanyang sinabi na kapag sinampal kayo sa kaliwang pisngi, itaya ninyo ang kanan. Kapag binato kayo ng bato, batuhin ninyo ng tinapay. Pero hindi. At saka ito pa sabi ng isa sa mga followers natin, hindi basihan ang mga kaalaman na nababasa sa mga aklat at kasaysayan na nagmula sa mga banyaga para sabihin at ipakita na alagad ka ng Panginoon. Father, yung relihiyon mo na pinunta dito, di ba Jesuit yan? Di ba hindi ordinary, hindi original po na Pilipino yan? So ngayon, i-question nyo pa yung antas ng edukasyon sa Pilipinas? O di kayo na yung Jesuit? Kayo nagdala dito eh, including ng Thomasites eh. Hindi ganun. How dare you to question? Di sana, okay, good. Kasi nga, kumuha ka nga siguro ng degree eh. Sa bagay, ang lakas ng apog mo na i-question, no? Ang lakas ng apog mo na i-question ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Di ba? Sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Kasi nga, sabi mo, sa totoo lang, naawa talaga ako sa iyo. Isa kang biktima na bulok na edukasyon sa Pilipinas. Sigurado ka? Kaya nga pala nag-aral ka pala ng Rome, Italy, no? Ano naman ang tinulo sa iyo nung nag-aral ka ng Pontifical? Nag-aral ka ng, nakakuha ka ng Safeguarding at Pontifical Gregorian University. Diploma in Safeguarding. So ano naman ang naturo mo doon? Yung mga sistemang edukasyon ng banyaga? Ganun na ba yung ipinagmamalaki mo?
Tapos baka magsabi ka na biktima ako ng bulok na edukasyon sa Pilipinas. Pero, kung sabihin ko sa iyo na ganyang pag-iisip mo bilang pare na biktima ka ng bulok na sistema ng simbahan. Okay din sa iyo? Bulok na sistema ng Society of Jesus. Okay lang sa iyo? Ano pala ang hindi bulok? Ang edukasyon mula sa mga banyaga? Ganon ba yun? Ganon na ba yung natutunan mo sa history? Kaya nga pinapaaral mo o pinapabasa mo ako ng history? Anong history ng kasaysayan ang alam mong i-explain sa mga tao? Yun ay base sa mga nabasa mo sa libro? How about yung mga tao, yung mga hindi nabasa at hindi nasusulat? Paano mo i-reconcile yan? Kasi kung may nakasulat, meron ding wala nakasulat. Mas marami pang hindi nakasulat na kasaysayan kaysa nakasulat na kasaysayan. Yung sinulat na kasaysayan, pwede mo pang baluktutin yan eh. Oh, 'di ba? Huwag ninyong ipagmalaki yung kasaysayan ninyo. Ayaw pa magsalita sa mga kandidato na kinakampihan ninyo, di ba? Yung partido na kinakampihan ninyo ang bumaluktot sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Di ba? Sus nako. Oh, di ba? Agree ako, padre, na haloy ka ng daing lisensya sa pagtinda. So, okay kami duman sa tindahan ninyo. Oh, see? Paano mo yan basahin ngayon? Paano mo yan anuhin? Di ba ininsulto ka na ng mga tao? Nako. Diyos ko, mayroon pa. May mga natutuwa pa. Witty daw. Witty daw si Father. Si Father Gaston kasi natutuwa daw siya sa reply kasi nga very witty. Oh. Nakakatuwa yung makatulad niya. Sabi ni Trexie San. Okay. 'Di ba? Alam niyo sa totoo lang, ikampanya ninyo ang kandidato ninyo sa maayos na paraan. Yung advice ko sa inyo. Para kapag naupo, yung tinuturing ninyo, yung sinusuportahan ninyo, tanggapin ng taong bayan. Pero sa maayos lamang na paraan. Pero, Mr. Gascon, di ba, bawal magnakaw? Ay, sabagay, sabihin nyo naman wala namang ninakaw. Kasi, sabihin nyo naman, magnanakaw naman yung isang kandidato. Di ba, ganun kaagad? Coming from human formator. Kasi former faculty ka, director of human formation. So, ibig sabihin, you already formed a lot of personality. A lot of individual. Kaya Mr. Gascon, kung ako sa iyo, pwede ba isama mo kami sa panalangin namin? Kaya total, ikaw lang man makaakyat sa langit, ikaw lang man talaga ang tinawag ng Panginoon. Parang sobra ka pa sa alam ko ba? Diba? Tapos, ngayon, ano nakuha mo? Ginpost mo ako dyan. So, masaya ka na. Kasi alam mo, Gascon, hindi ka kumintaran ng tao kung hindi ka gumagawa ng mga bagay para pagkumintaran ka. Sino ngayon dito sa atin ang attention seeker? Okay? The moment that you engage in social media, meaning you wanted to catch the attentions of people in order for them to believe you, to believe what you believe in. Alam mo ako, Father, sa totoo lang, ganyan talaga ang mga ugali ng bagong Padre Damaso. Kasama siguro ang paring yan sa pagbaluktot sa Philippine history. O hindi nila tanggapin yan. Maniwala ka. Paano nila tanggapin yan? Nawawala po ang signal natin. But anyway, ituloy po natin. Sakto jud ka, sir. Nga ang mga padre na mamumulitiko. Tani, magturo ng mabuting aral, hindi ang mamumulitika. Siguro sa kanila, yun ang magandang aral. Yung magturo sila tungkol sa politika. Yung salita sila ng salita sa kanyang ebanghelyo. Yung ebanghelyo ng kaligtasan, nilalagyan nila ng politika. Sila nga mismo hindi nakakaintindi. Nang kay Cesar ay para kay Cesar, ang Diyos ay para sa Diyos. That's the reason why that in 1987 Constitution, there is a separation between church and state. Kayo naman hindi nakaintindi. Diba? Sabi ni Wensky Bipan, sabi na mas maganda kasi makinig sa live mo dato, talagang maintindihan ang mga paliwanag mo. Alam mo tayo naman dito, ganito lang. Simple lang tayo. No need to explain yung talagang paikot-ikot. No need to explain, gamitan mo pa ng mga kung ano-ano mga salita dyan. Kasi yung role naman din natin, yung responsibilidad na inako natin, yung talagang mapaliwanagan ang sarili natin, mapapaliwanagan din yung mga nakikinig at yung mga gumawa ng mga bagay para mapakinggan. Hindi na kaagad-agad, papansin na kaagad. Wala na ba kayong ibabato kundi yung papansin?